Hello mga loves! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, ika-5 corona para sa Pilipinas makuha kaya nila. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang chika update tayo ngayon. So, eto nga, Diyos ko, pambato ng Thailand sa Miss Grand International, ready na. Dahil eto nga, si God Jabel ay ready nang makipagbardagulan sa mga kandidata dito sa Miss Grand International. 2 months ko tong hindi nakita. Nakita ko siya nung huli noong Gay Pride. So, binati niya pa ako habang nasa parada siya. Yung nakita niya ako, as in talaga nilapitan niya pa ako para kamustahin niya lang ako. So, yon. So, ayun na yung huling kita ko sa kanya. And then, sa Miss Universe Thailand, hindi ko siya nakita. Pero parang may isa pa kaming event. Yung kay CJ. Nakita ko siya kay CJ. Yung nag-ano. Tapos, after that, hindi ko na siya nakita. So, kanina ko lang uli nakita ang bagong transformation ng pambato ng Thailand dito sa Miss Grand International na nakakaloka na napakaganda niya. Hindi ko alam kung may pinagawa siya dahil bigla siyang nanahimik, bigla siyang nawala sa eksena. And then, ayan, sa kanyang pagbabalik, ganyan na siya. Ang napansin ko, wala naman siyang pinagawa, pero naging morena siya. Oo, kasi maputing-maputi ito eh. So, naging morena si Gatchabel. So, siguro ayun isa sa mga tinarget niya, no? Yung magpatan ng kulay. And then, pangalawa, parang yung lips niya mas pumutok. Charot. So, yan. Anyway, so magaling to si Gatchabel. Isa to sa mga favorite kong Miss Grand Thailand. Kasi, ano siya yung bubbly yung personality kapag nakausap mo siya, and then mas ano siya talagang palaban sa mga doon sa Miss Grand Thailand. And then nakita ko din kung paano niya to ginawang ipanalo ang laban niya dito. Kaya medyo takot ako dito kay Gatchabel. Actually, siya yung kandidata na parang feeling ko kayang kumuha ng Grand Crown sa Thailand para sa Thailand. Pero tignan natin kasi syempre nag-iiba talaga yung ihip nila kapag kapag Miss Grand International. Nasa Miss Grand Thailand, hindi ko nga maintindihan Doon 77 yung mga kalaban, pero pagdating sa Grand, hanggang top 20 lang ang nararating nila itong lately. So ngayon tingnan natin kung magta-top 10 or magta-top 5 or mananalo itong si Gatchabel. But for sure, ready yan. And then, ayun na nga, may transformation na naganap sa kanya, di ba? Kasi, pansinin ninyo, malakas sila pag Miss Grand Thailand. Like example, Impa, malakas si Impa. Pero pagdating sa Miss Grand International, ayun, medyo talagang lumilihis sila. Actually, si Impa, dapat mananalo yan noon Kaya lang kasi medyo parang hindi na pagandaan ni Impa talaga ng todo-todo yung Miss Grand. Kaya ayun, first runner-up lang siya. Pero okay lang naman sa kanila kung mag first runner-up sila or mag top 5 sila. Okay lang talaga sa kanila, hindi big deal yun sa kanila. Saka kung iisipin mo kung si Mr. Nawat, kung meron siyang favoritism talaga or cooking show siya, ay nako, pinanalo niya na si Impa. Ang laki ng benefit niya kay Impa. Kung sakaling mananalo to, mas Pero hindi walang ganun di ba? So, kaya parang feeling ko, hindi talaga sila cooking show. Charot. Kasi yun na yung basihan kung cooking show sila, di sana pinanalo na nila si Thailand.
nung panahon ni Infa, di ba? Kayang-kaya. Kaya lang kasi si Brazil talaga yung pinili nila dahil ayun talaga yung mukhang reyna. Ganon. And then, nakikita ko na kung sino talaga yung mukhang reyna talaga para sa kanila, yun talaga yung pinapanalo nila. It doesn't matter kung di ka libre ka or ano ka, basta reyna ang galawan mo. Yon. Sayang nga noon si yung tawag dito, si Nikki Dimora, kung ayun ay nag-perform ng bonggang-bongga, ipapanalo yun ni Mr. Nawat kasi ang ganda-ganda ni Nikki Dimora. Kumbaga parang siya talaga yung nakahit na ng grandest beauty. Pero na-El Tocuyo siya kasi na-bad trip sa kanya si Mr. Nawat. Charot. Anyway, so yon. So, hindi ko alam kung ano yung dahilan nila kung bakit nila in-El Tocuyo si Philippines. Pero isa nga rin sa mga nakita ko kasi, di ba, parang nalaglag din sa hagdanan si Nikki Dimora during preliminary at doon pa sa mga harapan nila talaga nahulog. Kaya parang feeling ko, wala, liligwakin talaga nila yon pag ganun. Pero sayang, no? Ang ganda ni Nikki Dimora. So ngayon, so tingnan natin kung ano ang mararating ng pambato nila at kung ito ba ay kakabog ng bonggang-bongga or kaya ba talagang makarating sa dulo ng competition. So good luck kay God Chapel. So yan. At ito na nga, Diyos ko, pang-5 corona para sa Pilipinas. Nako, medyo pala ano talaga to, matindi, no? Dahil sa Miss Earth, ang kinukuha pala dyan ni Joy, yung pang-5th crown para sa Pilipinas. And then si Maria Atisa Manalo, 5th crown din para sa Pilipinas. Oo nga, no? So, ang bongga niyan, pag nagkataon. So, mauulit kaya yun nangyari noong 2015 na nanalo ang Philippines sa Miss Universe via Awards back, di ba? And then, nanalo din tayo sa Miss Earth at that time. So, mauulit kaya yan uli ngayon taon na to. So, 10 years from now, di ba? Tama ba 10 years from now? Ay, nako, nakaka-excite. So, si Joy Barcoma ay talaga namang masasabi ko, iba din ang galing, iba din yung charisma. Talagang masasabi ko na, ay, nako, ang laki ng chance natin. Dahil siya yung isa sa mga nakikita kong 2.0 na Karen Basco. Actually, maganda ang ng representative natin ngayon dito sa Miss Earth kasi may ganda talaga si Joy. At nako, Diyos ko, yung ganda ni Joy ay pwede talagang kumabog. Siguro ang problema ko lang kay Joy, yung performance niya, medyo parang nakukulangan lang ako doon sa performance niya, yung execution na tinatawag. So siguro yun talaga yung pagtuunan nila ng pansin. Kasi kung ikukumpara mo yung execution noon ni Karen Basco ay malinis at plakado yung kay Karen Basco. Kumbaga parang malinaw na, di ba, yung performance niya kasi magaling pagdating sa pasarela. Kumbaga, mailulusot niya talaga yung sarili niya sa semifinals kasi maganda talaga yung execution. So, nakalusot siya doon. Sa next round, may kudaan. Tapos, may performance. Nakalusot siya doon. And then, plus yung evening gown, nailusot niya rin yon. Kaya, pagdating sa finals, matalino pa ang Karen Basco. Wala na, tinapos na yung laban, di ba? Kaya marami nung naloka eh. So, ayun yung tinatawag na strategy game. Malinis ang kanyang performance. Kasi may mga kandidata kasi na matalino, magaling kumuda, pero yung performance nila wale. Kaya yun, laglag na sila sa semifinals pa lang. And then, etong si Joy, I think ayun yung dapat niyang klaruhin, yung kanyang performance during evening gown and swimsuit round. Kasi alam naman natin ang Miss Earth, di ba? Talagang cut sila. So, dapat doon pa lang sa swimsuit, medyo mapaghandaan niya na yun ng bonggang-bongga at mapag-aralan niya kung ano yung dapat niyang gawing galawat doon. And then, pagdating naman sa evening gown, kailangan din talaga pasabog siya para mas bongga. So, para makarating siya sa dulo ng competition. Pag nakarating niya sa top 4, ayun na yun. Tapos na yun laban. Kahit top 8, so tapos na yun laban. So, kakayanin na yun ni Joy. Basta makarating siya sa final cut na doon sa top 8, ay nako, kukuda na yan ng todo-todo
at tuloy-tuloy na yan sa corona. Kaya hindi imposible na makuha talaga ni Joy Barcoma ang corona ng Miss Earth ngayong taon na to. And then pagdating naman kay Maria Atisa Manalo, syempre excited tayo. So tingnan natin kung mag-aalapia awards ba si Maria Atisa Manalo sa Miss Universe, kasi ayan nga talaga yung inaabangan natin. Kung ganda, may ganda ang ino-offer ang pambato ng Pilipinas. At alam naman natin, ang JKN ngayon, gusto nila talaga Diyosa ang datingan ng candidates. And then, pagdating naman sa performance, pili ko magpe-perform yan. And then, ayun nga, so dapat din plakado din yung kanyang gagamitin na materyales, lalo na pagdating sa evening gown. Yan. So, pag narating yan ni Atisa unti-unti, ayun na yon. So, kung may swerte tayo, makukuha natin ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to. So, I'm so excited for Atisa Manalo. So, sobrang magandang laban to para kay Atisa at saka kay Joy ngayong taon na to, dahil isa tong malaking hamon sa Pilipinas na may uuwi nga sa ating bansa yung Pit Crown na tinatawag. And then, huwag tayo mawawala ng pag-asa kasi magagaling ang mga pambato natin. Malay naman natin, Diyos ko, umarangkada sila ng bonggang-bongga pagdating sa Miss Universe at saka sa Miss Earth. At malay ninyo, maganda ang taon natin para sa international pageant, di ba? So, I'm so excited. Excited ako. So, oo nga, no, kaabang-abang to. So, tignan nga natin kung may ulit-ulit nila or kaya nilang gawin ang nagawa noon nila Miss Earth noong 2015 na nanalo din ng Miss Earth. And then, ayun, sa Miss Universe naman, kay Pia Awards back. Yung time na yun, nangyari na yan eh. Miss Earth and Miss Universe na uwi ng Pilipinas. So, ngayon, tingnan natin kung mauulit-uli after 10 years. Diba? So, yun. So, nakaka-excite yan. Hindi biro yan. Kumbaga, parang malaking challenge yan sa kanila. And then, looking forward ako kung anong ipapakita ng mga kandidata natin dyan. Kaya, ayan yung abangan natin. And then, pagdating naman sa Miss Grand, ayan, so medyo mahigpit ng labanan ngayon ng Thailand at saka ng Philippines pa rin. Kasi, ayan na, si Gatchabel nga ay umaarangkada na nga ng bongga-bongga at nakita na natin yung kanyang transformation as a new Miss Grand Thailand. O, di ba? So, yun. And then, tignan natin kung saan naabot ang kanyang laban dito sa kompetisyon ng Miss Grand. Oo, kasi panalo din naman umeksena yan eh. Pero, tignan natin kung oobra siya kay oobra siya dito kay Emma Tiglao or kakayanin niya yung powers ni Emma Tiglao. And then, pagdating naman kay Maria Atisa Manalo at saka kay Joy, so good luck. And I hope na sana magawa nila yung nagawa noon nila Pia noong 2015 na naiuwi nila ang corona ng Miss Earth at saka ng Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo mangyayari kaya yan uli ngayong taon na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.